Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat at nasa abroad, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na naapektado ngayon sa kaguluhan, sa sigalot on the Middle East, mag-ingat po kayo. At sa panig or sulok man ng mundo kayo naroroon, dasal ko ang inyong kaligtasan. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. At huwag nyo rin pong kalimutan, bisitahin yung Facebook page natin, Franz Byron, na may mahigit kumulang 8,000 na tayo na followers. Mag-follow din po kayo sa Facebook page po natin. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga dapat at hindi dapat na pagkakalagyan natin ng salamin. At mas iintindihin pa natin ng mas malalim, batay sa gabay ng Feng Shui, on the disruption na dala ng maling pagkakalagay ng salamin and on the blessing naman na dala kung tama ang positioning o pinagkakalagyan ng inyong mga salamin sa inyong tahanan. Kaya naman, sit back, relax, at i-enjoy, matuto, and apply later on. Ang salamin po ay hindi lamang isang bagay na nilalagay natin sa ating tahanan. Okay? It is actually a magnet. Ito'y humahatak ng enerhiya sa ating mga spasyo. May kapangyarihan ito, nakadepende kung saan nyo ito inilagay, kung saan nyo po ito pinosisyon. Noong mga nakaraang panahon, on the past, ang mga salamin, yung mga kaninunuan natin, ang mga salamin, para sa kanila, it was a sacred object. Very mysterious kasi para sa kanila o mga lumang tao na this connects to the other world, to the other part of the human being, beyond the human being that we have. Para siyang bintana between our world and to the different world. Kaya naman, nung unang panahon, ginagamit nila ang salamin to do rituals, okay? To capture yung mga kaluluwa, to capture soul na nagre-reflect sa salamin at tinatanong para malaman yung mga katotohanan na kailangan nating malaman. Tulad na lang kung may mga nawawalang bagay, tinatanong natin sa mga kaluluwa na makikita sa salamin kung sino ang kumuha, mga ganyan. So, yun ang gamit ng salamin noon. Today, most people, kadalasan sa panahon ngayon, ang mga tao ay tinuturing na lang natin na isang bagay kasama sa iba pang mga bagay sa loob ng ating tahanan. It's just an aesthetic accessory na nga. Pinang-decorate, ano pa ba? Sinasama sa layout ng ating tahanan. But, ang lumang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng gabay at warning na ang pagpuposisyon, ang tamang pagkakalagay o ang maling pagkakalagay ng ating mga salamin sa ating bahay can bring or magdadala ng gulo, ng pagkawala ng enerhiya, unrest. Ibig sabihin, palaging pagod, palaging mainitin ang ulo, or hindi maligaya ang mga tao, kulang ng pagmamahalan, hindi maipakita, hindi maparamdam ang pagmamahalan sa loob ng inyong tahanan. And that's the problem pag mali ang pagkakalagay ng ating mga salamin. Bago tayo magpatuloy, first week of April is the Holy Week, pero wala pa pong nagsisend sa akin ng mensahe na sila po ay magbo-volunteer na tagapagsalita for the 7 last words ni Jesus Christ. Kaya naman, ako po ay sumusuyo, nagre-remind na please naman po, sana po may 7 tao na matatapang who will share their life story at i-relate ito on the 7 last words of Jesus Christ. And tradisyon na po dito sa YouTube channel natin, meron tayong Visita Iglesia ha, abangan nyo po yan. Ang Visita Iglesia ay inihanda natin para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na hindi kayang gumawa nito, para sa mga kababayan natin na magtatrabaho on the day of the Holy Week. So, you can pray by yourself while watching kasi magbibigay ako ng
vlog on Vicenta Iglesia with a guided prayer. Isa sa dapat iwasan natin at bawal ang maglalagay tayo ng salamin sa ating mga silid-tulugan dahil ito ang tahimik at hindi nyo lang alam, ito ang dahilan kung bakit hindi kayo makatulog, inuumaga na, hindi pa kayo makatulog-tulog, o di naman kaya it creates a tension sa relasyon bilang mag-asawa, bilang magulang at anak because of the energy na nagbabounce on the bedroom. So, hindi maganda. That's a common mistake na naglalagay tayo ng salamin, lalong-lalo na kung yung salamin na yan ay nakaharap mismo sa ating mga kama o higaan. Ngayon, kung meron kayong TV diyan sa inyong silid tulugan, tingnan nyo po, pag naka-turn off ang TV, para siyang salamin. So, be careful din po because the reflection on the screen of a TV will act like a mirror, para din siyang salamin. Kaya we do not advise actually for you guys to be placing TV on your bedroom. So friends, paano yan? May malaking salamin ngayon sa kwarto namin. Hindi ko naman ito mabuhat kasi pinakabit pa talaga namin ito ng matagal na. You know, it will instill a lot of effort. Okay, ang maganda nyo pong gawin, temporarily, by the time na tulog time na, lagyan nyo ng kortina. Ito you cover the TV screen, you cover the mirror. And when you stay on a hotel, na yung, syempre, yung layout ng mga hotel, kasi maliit siya, may sariling room, may sariling bathroom, nilalagay na yung TV dyan, tapos may salamin dyan. When you go and decide to retire for the day or magre-rest na kayo, you cover it with a towel para walang disruption and you can have a good rest. Para sa mga nagplano, renovation, rearrangement ng inyong tahanan, I will advise at ire-recommend ko po tanggalin ang salamin sa inyong silid tulugan. Pangalawa, sinabi ko kanina, silid tulugan to be specific din po, hindi maganda na maglagay kayo ng salamin on the headboard. Alam niyo, nasa uluhan ninyo, on your bed, di ba? This is pag kung the headboard. So, wag kayong maglalagay ng salamin or decorative na parang reflection. Magka-create ng reflection. It could be a glass, it could be a mirror, it could be a makintab na bagay na art na nilagay ninyo, hindi maganda. At the same time, on our sala set, hindi rin po maganda na halimbawa, couch ito, tapos may malaking balls sa likod ng couch, and then naglagay kayo ng salamin. Hindi po maganda na maglalagay kayo on the wall, tapos nasa likod, on the couch, likod ng couch may salamin. Hindi po yan maganda, okay? So, it creates a disruptive emotion sa loob ng ating tahanan and with the people na nandyan sa ating sala o di naman kaya sa ating bedroom. Hindi rin po maganda to have a mirror on the wall na nakikita po. Bintana siya, tas nakikita yung kabilang bahay. It could be a bahay ng anak mo, hindi mo ka mag-anak o whoever na nasa kabilang bahay, okay? Or another property na nakikita yung kabilang property. Iwasan natin na maglalagay tayo ng salamin that reflects yung neighborhood because it creates o gagawa ito ng invisible portal na magiging dahilan na magbibuild ng emosyon. Kaya magkakaroon, anong magiging resulta nito? Magiging magkaaway kayo. Mortal kayong magkaaway ng neighbor ninyo, ng kapitbahay ninyo. So make sure po na yung salamin ninyo, either nasa second floor pa yan or nasa ground floor pa yan, hindi nakikita. Pag ikaw nakaharap sa salamin na yun, lalong-lalo na yung malalaking bahay, may malalaking salamin, tapos nakikita yung neighborhood nila. Nako, hindi maganda. That's because it will create hindi magandang relasyon between you and your neighbor. Kasi it creates an invisible passage. It creates an invisible bridge na kung saan yung emosyon o tension ang
magtatawid between the two properties. Ayun na nalalaman nyo na, please look into. Tingnan ninyo yung, maybe not tonight, maybe tomorrow, tingnan ninyo kung kailangan bang ilipat o reposition ang inyong mga salamin. Napaka-bawal at hindi ini-encourage na yung nakikitang refleksyon ng salamin na yan ay mga basura, mga gulo, mga tambak-tambak na damit, o di naman kaya bodega. Okay? Because, ano ba? Mirror is a symbol of multiplication. Dinodoble nito. Kung ang nakikita dyan ay magandang scenery, maaliwalas na garden, dodoblehin nito. Okay? Pero kung ang nakikita dito is gulo, dodoblehin ang gulo, dodoblehin ang basura. Okay? So, never, do not allow na yung mirror nagre-reflect ng kalendaryo. That's one. Kasi parang hinahabol mo yung oras at panahon. Avoid din po na makikita yung may mga bahay na mahilig magdikit ng mga bill sa kuryente, bill sa internet, pinadidikit nila sa wall para hindi nila makakalimutan yung bayarin. Tapos, nasa kabilang wall yung salamin, nare-reflect yung bayarin, nare-reflect yung utang. So, nako, magkakaroon kayo ng problema sa pagbabayad or financial problem, shortage of money. So, kasi magiging, di ba, symbol of multiplication, madodoble yung mga bayarin ninyo. May mga unnecessary na bayarin na darating. While kung nagre-reflect ang bodega, basura, mga labahan, laundry, sa salamin na yan, dodoble yung gulo, dodoble yung dumi, yung blockages ng good energy na sana ay papasok sa inyong tahanan. Isa pa sa dapat nating iwasan ay ang dalawang salamin na magkaharap. Okay? A vortex of lost energy ang tawag natin dyan. Kasi pag ang dalawang salamin ay magkaharap, magkakaroon ng walang katapusang tunnel na refleksyon. Magkakaroon ng draining na energy. Kaya hindi kayo makapag-focus, na hindi kayo nagiging productive sa bahay ninyo kasi hindi nyo alam, may mga magkaharap na salamin. It drains your energy. Parang walang ganang kumilos. It leads to confusion. Gambala yung mga kaisipan ninyo, hindi kayo nagiging creative, and restlessness. Parang kulang palagi sa pahinga. Most of the time, kung bedroom mo ito or office room mo ito, tapos may magkaharap na salamin, makakaramdam ka ng pagkapagod, mawala palagi ka sa focus. Okay? So, iwasan natin na magkaharap po ang mga salamin or mayroon kayo sa inyong tahanan na magkaharap na salamin. Hindi maganda na pagpasok natin, I do not recommend and please avoid na pagpasok natin ng pintuan, makikita agad, sasalubong agad, bubungad agad natin, makikita natin ang sarili natin kasi may salamin dyan. Okay? So, putting or placing a mirror directly across sa front door ninyo, lalong-lalo na yung main door ninyo, ay hindi po maganda. Kasi, instead of tuloy-tuloy, yung pasok ng good energy, ito'y nahaharang, ito'y napuputol because of the mirror. Mainam, i-recommend ko po na pwedeng-pwede kayo maglagay rather of a mirror on your dining table. Okay? Dahil, di ba, a mirror symbolizes multiplication. Dinodoble nito yung blessing sa inyong hapagkainan. The enjoyment of the food that you're eating, dinodoble nito. So, better to put a mirror on the dining table natin. Mas malaki, mas maganda. Pinag-usapan natin to kagabi about the kitchen. Hindi maganda po na merong salamin tayo sa kusina because our kitchen is a fire element. It creates a double fire, a double disruption. Kaya iwasan po natin.
At bago tayo magtapos on this very short vlog, ako po ay kumakatok muli sa inyong mga ginintoang puso para po sa pamimigay natin ng school bags ngayong taong 2026 sa pagtatapos ng school year. Para po sa inyong mga donasyon, ay maaari nyo pong screenshot, picturean o sulat yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account at GCash account natin. Huwag kalimutan po, ipadala nyo po yung screenshot ng inyong mga donasyon sa Franz Byron na Facebook page po natin.